Sa kabila ng ilang insidenteng naitala ng PNP habang ginugunita ang Semana Santa sa iba't ibang mga lugar sa bansa, mapayapa pa rin daw ang kabuuang selebrasyon ng Holy Week noong nakaraang linggo. Ito ang iniulat ng PNP matapos ang kanilang monitoring, habang sa panig naman ng DILG, mas maraming sunog ang naitala. May karagdagang balita si Crisa Lopez. Idineklara ng Philippine National Police na generally peaceful ang paggunita ng Semana Santa noong nakaraang linggo matapos ang kanilang pagsusuri. Bagamat may ilang naitalang insidente, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., agad naman itong narespondehan ng kapulisan. And this is attributed not only to the police but also to the different law enforcement agencies, lalong-lalo na ang ating stakeholders, the local government units. Giit ng hepe ng kapulisan, naging payapa ang sitwasyon sa Metro Manila sa kabuuan ng Semana Santa. Bumaba rin anya ang bilang ng mga focus crimes kumpara sa naunang linggo. Malaki umano ang naging ambag ng mga lokal na pamahalaan, partikular sa pagdeploy ng mga patrol at force multipliers. Lalong-lalo na dito sa Manila, dito sa Quezon City. Bantakin mo yung mga patrol vehicles, yung mga sasakyan, including the resources. Nag-augment sila, no? Batay sa datos ng PNP, umabot sa 77 ang naitalang kaso ng murder sa buong linggo. Gayunman, noong Good Friday, nagkaroon ng insidente ng palitan ng putok sa Puerto Princesa City, kung saan nasawi ang 2 pulis at 1 tauhan ng Bureau of Corrections. Ayon kay Nartates, kasalukuyan ang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang insidente. So, we are thoroughly investigating this. The question is, why is it that they are in civilian attire during Holy Week, during full alert status? Samantala, inako ni Interior Secretary John Vic Remulla ang responsibilidad sa pagtaas ng bilang ng mga insidente ng sunog sa Pilipinas. Batay sa datos ng DILG, as of April 6, umabot na sa 566 ang bilang ng mga sunog sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, maaaring may kaugnayan ito sa kampanya laban sa katiwalian sa loob ng Bureau of Fire Protection na nakaapekto umano sa procurement ng mga fire truck. Part of this is my fault. Kasalanan ko to. Inaamin ko. Ang aking crackdown sa BFP ay nagresulta sa delay ng procurement ng mga fire trucks. Ngayon pala namin inuumpisahan yan after getting to the bottom of it sa buong sindikato ng BFP. Mobra na ang korupsyon sa loob ng BFP. It had to stop and I had to take stock kung ano talagang gagawin. Tiniyak naman ng DILG na bago matapos ang taong 2026 ay maidideliver na ang mga fire truck upang mas mapalakas ang kakayahan ng BFP sa pagtugon sa mga sunog. Para sa Euro TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.